Kung gusto mo talagang mas makilala ako, may papagawa ko sa'yo. Diretsong sabi ni Sofia, walang paligoy-ligoy. Bahagyang kumunot ang noo ni Regulus pero ngumiti rin. Sure. What is it? Tumingin ito sa kanya ng diretso. Seryoso, walang bakas ng biro. I want you to find my son. Matagal na siyang nawawala sa akin. Natigilan si Regulus. Hindi niya inaasahan ng ganoong kondisyon, ngunit sa halip na umatras, mas lalo lang siyang naintriga. Find your son? Tanong niya, parang inisa-isa sa isip kong paano magsisimula. Tumango si Sofia, mahigpit ang pagkakakapit sa tasa. Kapag nahanap mo siya, kapag nahanap mong anak ko, papakasalan kita. No questions asked. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Magaling na sundalo, si Regulus Risbando. Kilala siya hindi lamang sa husay sa taktika, kundi pati na rin sa disiplina at tapang sa harap ng panganib. Marami na siyang natulungan at nailigtas. Walang laban na hindi niya hinaharap. Wala siyang inuurungan kahit pag-ano ito kapanganib. Ilang taon siyang nagsilbi para sa bayan. Walang takot sa bawat misyon. At walang kapalit ang dedikasyon niya sa serbisyo. Ngunit isang araw, isang maling paratang ang tuluyang gumupa sa kanyang karera. Isang insidente sa border operations ang naging ugat ng lahat. Isang pagsabog ang ikisinawi ng dalawang kasamahan at pagkasugat ng ilan pa. Ayon sa ulat ng investigasyon, di umano'y siya ang may pagkukulang sa protocol, dahilan para makalusot ang kalaban at maganap ang trahedya. Pero alam ni Regulus sa puso niya, wala siyang kasalanan sa nangyari. Alam niya na sumunod siya sa bawat utos at ginawa ang lahat para mailigtas ang kanyang tropa. Ngunit sa mata ng hukuman ng militar, kailangan pa rin ang malinaw na ebidensya bago siya tuluyang maabsuelto. Tinawag siya ng kanyang commanding officer, si Colonel Madrigal, sa opisina nito. Tahimik si Regulus na tumayo sa harap ng mesa, ramdamang bigat ang mga matang nakatitig sa kanya. Regulus Risbando, may nang sabi ni Colonel Madrigal, ngunit ramdamang bigat ng tono. I know your record. You've been one of the finest soldiers I've ever worked with. But you also know how serious this accusation is. Tumayo si Regulus. Hindi nagbabakasakali ng pagdadahilan. I understand, sir. Huminga ng malalim si Colonel Madrigal bago muling nagsalita. For now, you are relieved of duty hanggang hindi pa natatapos ang investigasyon at hindi mo napapatunayan na wala kang kasalanan. Hindi ka makakabalik sa serbisyo. Alam kong mabigat ito para sa'yo, but this is the order from the higher-ups. Sandali natahimik si Regulus bago dahan-dahang tumango dahil wala naman siyang ibang magawa kundi ang tanggapin ang hatol ng mga nakakataas. Naunawaan ko po ang pasya ninyo, Colonel. If this is what it takes, I will wait and I will prove my innocence. Tinanungan siya ng kanyang commanding officer. Tila may bakas ng awa sa mga mata nito. I hope you do, Risbando. I really do, because men like you, they don't deserve to be forgotten. Katulad mo, ay umaasa ako na sana nga ay mali ang paratang nila sa'yo at makabalik kang muli sa serbisyo. Paglabas ni Regulus sa kampo, damay niyang lamig ng hangin na dumampi sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala na siyang ranggo. Wala na siyang uniforme at wala na siyang seguridad sa kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat,
Sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Malaki rin ang tiwala niya na malilinis pa ang kanyang pangalan at makakabalik pa siya sa serbisyo. Sa isang maliit na coffee shop malapit sa bayan, nakaupo si Regulus kasama ang dalawang matagal na kaibigan, si Callen at si Marcos. Hindi na siya naka-uniforme ngayon, suot lang ang simpleng dark jacket at maong. Nakatukod ang siko niya sa mesa habang nakatitig sa tasa ng kape na halos hindi niya ginagalaw. Reg, ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Colin, bahagyang nakasandal sa upuan habang iniikot ang kutsarita sa tasa. Hindi ka na makakabalik agad sa serbisyo. May naisip ka bang ibang trabaho? O baka gusto mong sundan yung negosyo ng tatay mo? Umiling si Regulus agad. Halos walang pag-aalinlangan. Ayokong sundan ng yapak ng tatay ko. Aniya, diretso ang tingin sa kaibigan. Hindi ako para sa boardroom meetings at paghawak ng kumpanya. I've always been a soldier, Colin. Hindi ako businessman. Ano nga plano mo? Singit ni Marcos, nakakunot noo. Napabuntong hininga si Regulus. To be honest, hindi ko pa alam. Pero ang sigurado ako, gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa lahat na wala akong kinalaman sa nangyari. I am innocent and I will prove it. Nagkatinginan sina Colin at Marcos para nilang ramdamang bigat ng tono niya. Pinaglaro ni Regulus ang tasa ng kape bago nagpatuloy. Tinawit lang ako ng sarili kong katrabaho. Alam ko na matagal na siyang sangkot sa katiwalian. Pero imbis na siyang mahulog, ako ang ginawang mukha ng problema. At ngayon, lahat iniisip na ako ang may kasalanan. May ebidensya ka ba laban sa kanya? Tanong ni Colin, seryoso na ang tono. Wala pa. Pero hahanapin ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabubura itong mancha sa pangalan ko. Matatag na sagot ni Regulus. Tahimik silang tatlo sa sumunod na sandali. Tanging tunog lang ng mahina at tuloy-tuloy na ulan sa labas. Sa loob-loob ni Regulus, alam niyang mahaba at delikado ang landas na tatahakin niya. Pero kung ito lang ang paraan para may ibalik ang dangal niya, handa siyang sumabak ulit sa laban. Pagka-uwi ni Regulus sa kanilang malaking bahay sa San Marcelino Heights, sinalubong siya ng malamig na simoy ng gabi at pamilyar na bango ng nilulutong adobo sa kusina. Pagpasok niya sa sala, naroon ang kanyang ama at ina, nakaupo sa malalambot na armchair habang nagkakape. Regulus. Tawag ng kanyang ama, si Don Severino Risbando, isang lalaki may presensyang otoridad kahit hindi nagsasalita. Kilalang-kilala ang kanyang ama sa larangan ng negosyo at marami nga ang mga naghihinayang na hindi siya sumunod sa yapak ng kanyang ama. Maupo ka. Utos nito. Umupo si Regulus sa kabilang sofa, nag-aabang kung anong seryosong usapan na naman ang sasalubong sa kanya. Ngumiti ang kanyang ina, si Doña Carmela. Nakatulad ng kanyang amay, kilala rin ang pangalan sa negosyo dahil nagmula rin ito sa angka ng mga negosyante. Ang ngiti ng kanyang ina ay tila ba may kasamang ipahiwatig. Anak, ngayong wala ka muna sa serbisyo, bakit hindi mo gamitin ang oras at pagkakataon na ito para maghanap ng asawa, yung babaeng magiging katuwang mo sa buhay? Napakunot noo si Regulus. Mom. Mahina niyang tugon. Parang gusto niya nang putulin agad ang usapan. Palagi na lang kasi siyang pinipilit ng mga magulang niya na mag-asawa na raw para magkaroon na sila ng apo na maaring magmana sa kanilang mga negosyo dahil sa walang balak sa Regulus na sundan ang kanilang mga yapak. Sumabat ang kanyang ama. Diretso at walang paligoy-ligoy. Hindi ka na bumabata, iyo. Lahat ng tao sa edad mo ay may pamilya na. Ang mga kaibigan mo ay may kanya-kanya ng mga pamilya.
May mga anak na rin sila. Ikaw, puro trabaho at panganib lang ang iniisip mo noon. Ngayon, may pagkakataon ka ng magpahinga at maglagay ng direksyon sa personal mong buhay. Tumango ang kanyang ina at nagdagdag pa ng dahilan. At isa pa, gusto na naming makita ang apo namin habang kaya pa naming maglaro at mag-alaga. Ayokong dumating ang panahon na matanda na kami at hindi man lang namin naranasang makita kang masaya kasamang pamilya mo. Napabuntong hininga ng malalim si Regulus. Tumagilid ang ulo at tinitigan ang sahig. Alam niyang walang laban sa dalawang ito, lalo na kapag sabay silang humihiling. Sure. Napipilitan ngunit may bahid ng biro ang tono niya. Maghahanap na ako ng mapapangasawa. Parang mga batang natuwa ang kanyang ama't ina. Nagkatinginan sila at sabay na ngumiti. Tila ba nanalo sa isang mahabang laban. Ay, salamat naman anak. Tuwang-tuwa na wika ni Doña Carmela. Halos kumislap ang mga mata. Makikialam na rin kami ha? Tutulungan ka naming maghanap. Napailing na lang si Regulus. Alam niyang sa simula pa lang, wala na siyang kaula sa plano ng kanyang mga magulang na kulang na lang ay pagkasundo na siya ng kasal. Pagkatapos ng masayang reaksyon ng kanyang mga magulang, nanatili lang na nakaupo si Regulus. Nakatingin sa kanila, ngunit malayo ang isip. Ang totoo, wala naman talaga sa plano niya na maghanap ng asawa. Hindi yun ang prioridad niya ngayon. Ang tanging nais niya lamang ay malinis ang kanyang pangalan, mapatunayan sa lahat na wala siyang kinalaman sa katiwalian na idinawit sa kanya, at makabalik sa isang tahimik at marangal na buhay. At noon pa manay, wala talaga sa isip niya ang pagpapamilya dahil nga ang priority niya lamang noon ay ang kanyang trabaho. Ngunit hindi niya alam na magbabago ang takbo ng lahat dahil sa isang gabi. Isang kaibigan ang nagyayang lumabas para kahit papaano ay makalimot siya sa mga mabibigat na iniisip. Napadpad sila sa isang kilalang club sa syudad. Matao, maingay, at puno ng liwanag mula sa umiikot na ilaw sa kisame. At doon, unang beses niyang nakita ang babaeng nagbabago sa kanyang mga plano sa buhay. Nasa gitna ito ng mainit na pagtatalo. Umas tamang sabihing pakikipag-away sa isang lalaking halatang lasing at pilit na kinukuha ang numero ng babae. Matapang ang babaeng ito. Walang takot na tinulak palayo ang lalaki at diretsong sinabi rito na huwag itong gagalawin. Para bang tumigil ang paligid para kay Regulus sa sandaling iyon. Sa unang beses mula nang masangkot siya sa iskandalo, may ibang bagay na umagaw sa kanyang atensyon. Umas tamang sabihin, may ibang tao na umagaw sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag, pero may kakaiba sa presensya ng babaeng iyon. Ang paraan ng pagkakatitig nito sa kaaway, ang kumpiyansa sa sarili, at ang hindi batitinag na tapang, nabihag agad nito ang puso ni Regulus. At aaminin niya sa kanyang sarili sa gabing iyon. Ang babaeng iyon ang kauna-unahang babaeng bumihag sa kanyang puso at bumukaw ng kanyang interes. Marami ng mga babaeng dumaan sa kanyang buhay, ngunit ito lamang talaga ang nagtatanging pumukaw sa natutulog niyang puso. Bago pa man lumala ang sitwasyon, mabilis nang lumapit si Regulus. Hindi siya nag-aksaya ng oras at tinago niya sa kanyang likod ang babae. Saka tumingin ng malamig sa nangungulit. She's my wife. Huwag mo siyang guguluhin. Mariin niyang sabi, puno ng otoridad ang boses. Napatigil naman ang lalaki. Bagyang nagulat at nakadama ng pagkasindak. At wala nang nagawa kundi umalis. Marahil ay takot sa presensyang dala ni Regulus. Nang mawala ang gulo, hinarap niya ang babae at bahagyang umiti. Safe ka na. Wika niya. Inaasa na kahit papaano ay magpapasalamat ito.
Ngunit imbis na makita ang pasasalamat sa mga mata nito, malamig at matalim, natingin lamang ay isinukli ni Sofia. Parang sinasabi ng titig nito na pare-pareho lang ang mga lalaki. Mga agaw ng espasyo, nanghihimasok, at may sariling pakay. Hindi ito nagsalita, bagkus ay tinalikuran lamang siya at umalis. Iniwan siyang nakatayo roon na tila ba walang nagawa. Pero sa halip na masaktan, umainis, mas lalo lamang napukaw ang atensyon ni Regulus. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may babaeng hindi siya tinanaw bilang isang bayani o tagapagligtas. At iyon ang babaeng unang bumihag sa kanyang puso. Sa loob-loob niya, sigurado siyang hindi iyon ang huling pagkakataon na magkikita sila ng babae. Sa sumunod na mga araw matapos ang gabing iyon sa club, hindi na maalis sa isip ni Regulus ang babae. Sa dami ng babaeng dumaan sa kanyang buhay, mga sanay magbigay ng ngiti, magpakipot, o magpahiwatig. Ngayon lang siya nakatagpo ng isang hindi man lang bubigay sa kahit maliit na pasasalamat. At higit pa roon, may kakaibang tapang sa mga mata nito na parang nagsasabing hindi siya madaling mabasag. Bihira lang may isang babae ang makakuha ng atensyon niya. At ngayong nalaman niya mula sa kaunting investigasyong ginawa ng kanyang matao na single pa ito, para bang naging malinaw sa kanya ang bagong misyon. Hanapin at mapasa kanya si Sofia. Sa puntong iyon, tila isinantabi niya ang orihinal na plano. Ang linisin ng kanyang pangalan mula sa mga maling akusasyon. May mga nag-iimbestiga naman para malinis ang kanyang pangalan. At saka isa pa ay alam din ni Regulus na malinis ang kanyang intensyon. Na isa siyang inosente at walang maling ginawa. Pasasaan pa at lalabas din ang katotohanan tungkol doon. Isang hapon, sa isang tahimik na cafe na paborito raw ni Sofia, muling nag-cross ang kanilang landas. Regulus came prepared. Maayos ang bihis. Formal pero hindi nakaka-intimidate. Umupo siya sa harap ni Sofia na noon ay abala sa paghalo ng kape. Hindi na siya nag-aksaya ng sandali. At agad niyang pinagtapat dito ang kanyang intensyon. At tila ba hindi naman ikinagulat ni Sofia ang tungkol doon. Marahil dahil na rin na hindi lang siya ang unang nagtapat dito. Kung gusto mo lang talagang mas makilala ako, may papagawa ko sa'yo. Diretsong sabi ni Sofia. Walang paligoy-ligoy. Bahagyang kumunot ang noo ni Regulus pero ngumiti rin. Sure, what is it? Tumingin ito sa kanya ng diretso. Seryoso. Walang bakas ng biro. I want you to find my son. Matagal na siya nawawala sa akin. Natigilan si Regulus. Hindi niya inaasahan ang ganoong kondisyon. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo lang siyang naintriga. Find your son? Tanong niya, parang inisa-isa pa sa isip kung paano magsisimula. Tumango si Sofia. Mahigpit ang pagkakakapit sa tasa. Kapag nahanap mo siya, kapag nahanap mo ang anak ko, papakasalan kita. No questions asked. Para bang isang matinding hamon ang ibinato sa kanya. At kilala niya ang sarili. Hindi siya sumusuko kapag may target. At higit sa lahat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang premyo ay hindi pera, rango, posisyon at hindi rin kapangyarihan, kundi ang puso ng babaeng gustong-gusto niya. Hindi siya nagdalawang isip. Alright, Sofia. I'll do it. I'll find your son.
no matter what it takes. Kapag naibalik ko siya sa'yo, magpapakasal tayo. Bahagyang tumas ang kilay nito. Uaray sinusukat kung gaano siya kaseryoso. We'll see, Mr. Risbando. We'll see. At magmula ng araw na iyon ay nagsimula ang bago niyang misyon. Ngunit sa pagkakataon na ito ay hindi muna para sa bayan, kundi para muna sa kanyang puso, sa kanyang sarili. Sa susunod nilang pagkikita, sa isang tahimik na cafe na pinili ni Sofia, nakaupo silang dalawa sa isang sulok, malayo sa ingay at tingin ng ibang tao. Sa harap nila ay 2 tasa ng kape na halos hindi nagagalaw at isang brown envelope na mahigit hawak-hawak ni Sofia. Kita sa mukha nito ang pag-aalinlangan at bigat ng damdamin bago nito dahan-dahang binuksan ng sobre. Inilabas ni Sofia ang isang litrato at iniabot kay Regulus. Tiningnan niya naman ang larawan. Isang batang lalaki. May malaanghel ng ngiti at magagandang mga mata. This is my son. His name is Michael Jones Hernandez. May hinangon at patatag na sabi ni Sofia. 6 years old and he's been missing for almost 5 months now. Tapakunot ang noo ni Regulus habang hawak ang litrato. Pinagmamasdan ang inosenteng mukha ng bata. What happened? Bakit siya nawala? Tanong niya. Huminga ng malalim si Sofia. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. 3 years na kaming divorce ng asawa ko. We were co-parenting kaso. One day, while the kid was with his father, napabayaan siya ng yaya niya habang ang kanyang amay abala sa meeting nito. Napalunok siya. Nangingilid na ang luha. Hanggang ngayon, ay wala pa ring lead kung nasan siya. Wala rin kaming ideya kung sino nga bang dumukot sa anak ko at kung anong kailangan nila. Napatigil sandali si Sofia. Saka muli nagsalita. Makasang lungkot sa mga mata at tinig nitong nanginginig. Ginawa ko ng lahat. Regulus, lahat ng paraan na alam ko para maibalik sa akin ang anak ko, ay ginawa ko na. I contacted the government, used every connection I had, but still, nothing. Some people tell me, baka patay na siya. Kumibot ang labi nito. Pigil ang pag-iyak. Pero I don't believe that. Hindi ako naniniwala. I know he's still alive. Somewhere out there. Dinukot lang siya at itinago. Nakasandal si Regulus sa upuan. Mariing nakatingin sa babae. Kita niyang desperasyon at pagmamahal sa bawat salitang binibitawan nito. So, you want me to find him? Tanong niya ng mababang boses. Tumango si Sofia. Yes. If you really like me, help me find my son. Kapag nahanap mo siya, I'll marry you. May isa akong salita. Hindi nag-atubili si Regulus. Walang alinlangan sa tono niya. Tutulungan kitang hanapin siya. Gagawin ko lahat ng kaya ko. Napatingin si Sofia sa kanya. Halatang di makapaniwala sa determinasyon na nakita sa mga mata niya. Are you sure? This won't be easy. Bahagyang ngumiti si Regulus. Hawak pa rin ang litrato ng bata. I'm sure. This is not just about winning you over anymore. It's about helping you bring your son back home. I promise. I'll do everything to find him. At sa sandaling iyon, alam ni Sofia na may isang taong handang sumuong sa panganib para sa kanya at sa anak niya. Ngunit para kay Regulus, higit pa sa hamon ang tinanggap niya. Pagkatapos ng huling pag-uusap nila ni Sofia, hindi na inaksaya ni Regulus ang oras. Agad siyang kumilos para hanapin ang anak nito. Ginamit niyang sarili niyang mga koneksyon at humingi rin siya ng tulong sa pinaka
pinagkakatiwalaan niyang tao. Ang kanyang head sa organisasyon na matagal nang tumutulong sa kanya para linisin ang pangalan niya. Sa loob ng isang pribadong opisina, nakaupo si Regulus sa tapat ng desk ng kanyang head officer na matagal na ring kaibigan ng kanilang pamilya. Tahimik itong nagbabasa ng ilang dokumento nang bigla niyang banggitin ang tungkol sa bata. Sir, Panimula ni Regulus, bagyang seryoso ang tono. kailangan ko ang tulong mo. May papahanap ako sa'yo. Importante. Hindi agad nag-angat ang tingin ang head niya, pero kita sa pagtaas ng kilay nito na nagulat sa sinabi niya. I thought your main priority is clearing your name. Why are you suddenly asking me to find a kid? Sumandal si Regulus sa upuan, saka tiningnan nito ng diretso. I'm still working on clearing my name, sir. But right now, gusto ko mahanap ang batang ito. May diin sa boses niya, para bang walang pwedeng makapigil sa desisyong iyon. Napatingin na sa kanya ang head niya. Pinagmasdan siya ng mabuti. Waring binabasa ang dahilan sa likod ng kanyang mga mata. What's so special about this kid, ha? Tanong nito. Nakalukip-kip at may halong pagtataka. Sandaling natahimik si Regulus, pero hindi niya iniwas ang tingin. Because he's Sophia's son. And Sophie is the first woman who ever caught my attention. I give her my word, and I don't break promises. Tahimik ang sumunod na sandali. Bago bahagyang ngumiti ang head niya, tila nakuha ng punto. You're serious about this? Tumango si Regulus. Very. Sa huli, bumuntong hininga ang head niya at tumango rin. Alright, we'll do it. I'll use my resources to help me find the boy. Hindi napigilan na Regulus ang bahagyang ngiti, pero seryoso pa rin ang mga mata niya. Salamat, sir. I'll do my part too. I'll search every corner until I find him. Kinabukasan, bago pa sumikat ng husdo ang araw, nasa labas na si Regulus. Kasama niyang 2 tauhan na inutusan ng kanyang head officer para tumulong sa kanya. May hawak siyang kopya ng litrato ng bata. Ang parehong litrato na ipinakita sa kanya ni Sophia kagabi. Ilang beses siya na itong tiningnan. Parang gusto niyang itatak sa isip ang bawat detalye ng mukha nito. Check natin muna tong area na to. Utos niya habang nasa loob ng itim na SUV. May mga reports na may nakita raw na batang hawig dito sa may lumang pier. Yes, boss. Sagot ng isa sa mga tauhan. Pagdating nila sa pier, naamoy agad ng Regulus ang alat ng hangin. Hinalo ng bahagyang amoy ng isdang nabubulok sa gilid. Naglakad sila sa makipot na daanan. Tinatanong ang mga mangingisda at ilang tindero. Excuse me. Sabi niya sa isang matandang mangingisda habang pinapakitang litrato. Have you seen this boy? Tumingin ang matanda sa litrato. Bahagyang kumunot ang noo. Parang nakita ko na to ah. Pero mga ilang buwan na ang nakalipas. May lalaking kasama, nakaitim palagi. Parang madayo lalo pat halata naman sa itsura ng bata na isa itong dayuhan. Hindi na nga lang namin nakita muli. Hindi bumalik dito eh. Napatingin si Regulus sa tauhan niya at tumango. Get his full description, lahat ng detalye, pati oras at araw. Sa sumunod na linggo, araw-araw halos ibang lugar ang pinupuntahan ni Regulus. Minsan, iskinita sa Tondo, minsan mga lumang apartment sa Pasay, minsan palengke sa May Baklaran. Lahat ng nakausap niya, pinapakita niyang litrato, at kahit ulit-ulit siyang mabigo, hindi niya tinigilan. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang head officer. Reg, may intel kami. May grupo raw nakilala sa child trafficking, spotted sa may warehouse area sa Navotas. They're holding a boy about the same age. Agad siyang bumangon mula sa sofa.
Send me the location. I'll check it out myself. Makalipas ang 30 minuto, naroon na siya. Madilim at halos tahimik ang paligid maliban sa tunog ng alon na sumasalpok sa pader ng pier. Kinuha niyang binoculars at tiningnan mula sa malayo. May dalawang lalaking nakaitim sa labas ng warehouse at may mga kahon sa loob. May movement sa loob. Bulong ng isa sa tauhan niya. Pero hindi pa natin makita yung bata. Huminga ng malalim si Regulus. Saka sumagot. We wait. Pero the moment we see a kid that matches the description, we move in. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, nakatingin siya sa warehouse na para bang tinititigan din siya nito pabalik. Buong gabi silang naghintay, ngunit wala silang batang nakita. Wala namang ibang kahina-hinala sa warehouse na yon. Normal ang takbo at kilos ng mga empleyado. Ibig sabihin, at bigo naman sila na makita ang bata. Ganun pa man ay hindi pa rin siya sumuko. Ang lahat ng lead ay pinupuntahan niya. Dumating si Regulus at ang kanyang team sa Novotas pasado 10:00 ng gabi. Tahimik ang paligid. Tinutok niya ang binoculars sa lumang building na sinabing kinahinala. Kita niyang 4 na bantay ng mga armado. Paminsan-minsan ay nag-uusap habang umiinom mula sa plastic na baso. Positions. Utos niya sa radio. Lumabas ang 2 tauhan niya. Kumalat sa magkabilang gilid para makakuha ng advantage. Mula sa sulok ng gusali, may bahagyang liwanag na sumisilip sa siwang ng pinto. Doon niya nakita ang anino ng maliliit na katawan. Mga bata, nakatali ang kamay, nakasalampak sa sahig. May ilan na tila umiiyak, pero sinasaway ng lalaki nakabantay sa loob. Humigpit ang kapit niya sa hawakan ng baril. Confirm. Kids are here. On my mark. Bumilang siya sa kanyang isipan. 1, 2. Pagsapit ng bilang 3, sinipa ni Regulus ang lumang pintuan. Sabay sumugod ang team niya. Down! Police! Sigaw ng isa niyang kasama. Nagkagulo sa loob. Ang 2 bantay sa labas ay agad na dinisarmahan. Yung nasa loob, pilit pa rin nagtatago sa likod ng mga kahong habang nagpapaputok. Pero wala itong nagawa ng makorner ng isa sa mga tauhan na Regulus. Clear! Sigaw ng isang kasama. Agad tumakbo sa Regulus sa mga bata. Kinalaga ng mga tali gamit ang kanyang kutsilyo. Ligtas na kayo ngayon. Mahina niyang sabi. Isa-isa niyang tinulungan tumayo ang mga ito. Habang isa niyang kasama ay tinatawagan ng social services at medical team. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang sinuri ang mga mukha. Lalaki, babae, iba't ibang edad, pero wala na isang kamukha ng bata sa litrato. Nang malaman ito ng kanyang head officer, personal na ito mismo ang pumunta kasama ang mga otoridad para makiiwas sa issues. Kapag nalaman na involved si Regulus dito, lalo pat pansamantalang wala muna siya sa serbisyo. Lumapit sa kanyang head officer na si General Isidro. Anak ni Sofia, narito ba siya? Umiling si Regulus. Wala siya rito. Pero at least, these kids are safe now. Tumingin si General Isidro at tumango. This is still a win, Regulus. Habang dinadala palabas ang mga bata at isinasakay sa rescue van, sumulyap si Regulus sa madilim na daan. Saan niya kaya mahanap si Mikael? Sa totoo lang ay, naawa siya para kay Sofia na ang gusto lang ay makasama muli ang anak. Pagkatapos ng raid sa Devotas, dumiretso sa Regulus sa malaking bahay ni Sofia. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng babae. Halatang nag-aalala. Kumusta? Nahanap po ba si Mikael? Halos pabulong pero puno ng pag-asa ang boses ni Sofia. Sadali siyang tumingin sa sahig bago sumagot. Sofia, wala siya roon. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. I'm sorry. Ginawa namin lahat.
Pero wala si Mikael sa lugar na yun. Tinanong din namin ang mga bata na na-rescue at ang sabi nila, wala raw silang matandaan na batang dinukot na kamukha ni Mikael. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Sofia, pero tumango ito at pinilit ngumiti. Naiintindihan ko. At least, may mga bata pa rin nailigtas, di ba? Tumango si Regulus. Oo. At dahil doon, mas lumaki yung tiwala ko na buhay pa si Mikael. Yung raid kanina, nagpatunay na may mga sindikatong gumagawa talaga ng ganitong bagay. Di tayo sumusuko, Sofia. Hahanapin pa rin natin siya. Anak mo, si Mikael. Kumapit si Sofia sa kamay niya, mariing tumango. Salamat, Regulus. Malaking bagay na. Tinutulungan mo akong mahanap ang anak ko. Sandali silang natahimik bago muling nagsalita si Sofia. May halong pagtataka ang tinig. Pero, hindi ba wala ka na sa serbisyo? Paano ka pa rin nakakasama sa mga raid? Bahagya siyang umiti, pero may lungkot sa mata. Malaking tiwala sa akin ng general. Siyang nag-training sa akin bago ako pumasok sa military and he's a family friend. Alam niyang personal sa akin to. At alam din niyang di ako titigil hanggang di ko nahanap si Mikael. Solving this case wouldn't just be a big win for him. It would be a badge of honor. Same as today. When the kids were rescued, he'll take the credit because I'm still suspended from service. Tumango si Sofia at halata na marami pa itong nais na itanong. Hinayaan niya naman na magtanong ito sa kanya. Pero, bakit ka nga ba nawala sa serbisyo? It's just a temporary suspension until my name is cleared. Dinawit ako ng kasama ko sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Isang operation dati. May nangyaring mali. At imbis na ako ay inyang responsibilidad, ako ang isinangkot. Wala akong nagawa kundi tanggapin na lamang ang suspension habang iniimbestigahan. Thank you for helping me. Even though you're dealing with your own problem and trying to solve it. Ngumiti siya dito. No problem. Bukal sa loob kong tulungan kang mahanap. At makasama ulit ang anak mo. Makalipas ang ilang araw mula sa huling raid, hindi tumigil si Regulus sa paghahanap kay Mikael. Kahit gabi na at halos lahat ay nagpapahinga na, gising pa rin siya sa maliit na opisina na inukupa niya pansamantala sa headquarters. Nakakalat sa mesa ang mga folder, litrato ng mga bata, mapa, at mga dokumentong nakuha mula sa mga nakaraang operasyon. Tahimik lang siya habang binubuklat ang isa pang file nang biglang bumukas ang pinto. Sir Regulus, tawag ng isa sa mga tauhan niya habang papasok. May hawak na brown envelope. May bago po tayong lead. May nag-report ng isang witness sa Nueva Ecija. Sabi ng taong ito ay may nakikitang batang lalaki na kamukha ng nasa litrato mo. Pero kasama ng dalawang lalaking parang hindi niya kilala. Napatingin si Regulus. Agad kinuha ang envelope. Saan ang eksaktong lugar nito? Tanong niya. Halatang nabuhayan ng pag-asa. Sinabi naman nito kung ano ang eksaktong lugar kaya kaagad silang naghanda at plano para puntahan ang lugar na ito. Hindi nga sila nag-aksaya ng oras. Matapos mabuo ang plano, ay agad silang lumipad papunta sa Nueva Ecija. Ang may alat ng hangin mula sa dagat na hinaluan ng amoy ng basura. Tahimik si Regulus at ang apat na kasama na sumusunod sa direksyon ng witness. Pagdating nila sa isang lumang apartment building, agad niyang napansin ng isang unit na may nakasabit na makapal na kortina. Diyan daw nila dinadala yung bata. Bulong ng isa sa kasama niya. Kumunot ang noo ng Regulus. Sumenyas na maganda. Dahan-dahan nilang nilapitan ang pinto. Pagkatok niya, walang sumagot. Pero bago pa man siya makatawag ulit, may narinig silang yabag sa loob. Mabilis. Parang nagmamadali. Sumenyas siya sa kasama na buksan ng pinto. Pagpasok nila, mabilis na tumakbo palabas ng bintana ang dalawang lalaki. Agad tumalon si Regulus sa habol.
Sumampa sa bintana at tumalon sa kalye sa ibaba. "Hoy! Tumigil kayo!" Sigaw niya habang hinahabol ang isa. Pero mabilis itong sumakay sa nakahandang motor at tuluyang nakatakas. Bumalik si Regulus sa loob at nakita ang isa sa mga kasama niya na may kasamang 3 batang na iligtas mula sa maliit na kwarto. Wala si Michael sa mga iyon. Mga babaeng naroon, babaeng dinukot para ibenta at mabuti na lamang. At nahanap nila. Napahawak si Regulus sa sentido, halatang frustrated dahil wala pa rin ang hinahanap niya. Pero nang makita niyang ligtas ang mga babae na puno ng pasa ang katawan at takot sa mga mata, may bahagyang ginhawa sa puso niya kasi may nailigtas na naman sila. Natapos mahigit ang 1 buwan na walang tigil sa paghahanap. Tila ba walang malinaw na direksyon ng kaso, sunod-sunod na mga lugar ang pinupunta ni Regulus. At ng kanyang matauhan, mga eskinita, mga lumang bodega, at mga abandonadong gusali. Pero kahit isang bakas ni Michael, ay wala pa rin silang nakukuha. Hanggang isang gabi, habang nasa opisina sa Regulus, pumasok ang isa sa kanyang tauhan. Bitbit ang isang laptop, kita sa mukha nito ang kaba at pananabik. "Sir, may gusto akong ipakita sa iyo." Anito habang inilapag ang laptop sa mesa ni Regulus. Napatingin si Regulus, agad umupo ng tuwid. "Ano yan?" Binuksan ng tauhan ng isang video file. Medyo malabo ang kuha, tila galing sa isang security camera, pero malinaw ang imahe ng ilang batang nakatali at tinatakpan ng mga mata. Isa roon, isang batang lalaki, mga 7 taong gulang, ang may hawig sa litrato ni Michael na ipinakita ni Sofia noon. "Sir, mukhang siya na po to." Sabi ng tauhan, itinuturang batang lalaki. Napakunot ang noon ni Regulus, nanlalamig ang kamay habang pinapanood ang video. "Saan galing to?" "Sa isa naming source sa Zambales, pero sir, malaking sindikado ang mga may hawak dyan. Hindi basta-basta to. I need to bring this up sa mga mataas." Sabi niya may bahid ng determinasyon sa boses. Kinabukasan, nasa meeting room na siya kasama ang ilang mataas na opisyal. Naroon din si General Isidro. Pinapakita niya sa kanila sa projector ang parehang video. Tahimik ang lahat habang pinapanood ang footage. As you can see, panimula ni Regulus, Michael is not the only one they've taken. There are many other children, and based on our intelligence reports, this is connected to a powerful figure. Someone with strong influence in both politics and business. Isa-isa niya silang tinignan. If we resolve this case, it won't just be a win. It will be a success that brings honor to each of you. It will raise your standing, earn your respect, and prove that we can take down even the most untouchable enemies. Nagkatinginan ng mga opisyal, may ilan na agad na umiling tanda ng hindi pagsang-ayon. Regulus, alam mo bang pinapasok mo rito? Hindi lang basta-basta sindikato yan. If we move without the right backing, lagot tayo lahat. Ani ng isa sa kanila? Sir, alam ko ang risk. Mariin niyang sagot. Pero paano kung anak niyong nandun? Paano kung kapatid? We can't just walk away. We can't abandon them. They need our help. And as public servants, as people others look up to our heroes, that is our duty. May ilang segundong katahimikan, kita sa mga mukha ng mga nakakataas ang alinlangan. Nanganganib ang buhay nila pati ng kanilang pamilya pag nakialam sila sa ganitong kalaking operasyon. Pero malinaw rin ang tama sa konsyensya nila habang nakikita ang mga batang bihag sa video. Regulus, sambit ng isa pang mataas na opisyal. Alam mo ba kung sino talaga ang may hawak sa kanila? May mga lead na kami, and I'm sure, kung hindi tayo kikilos ngayon, mas lalo lang silang lalakas. Isa-isa, nagsimulang magpalitan ng tingin ng mga opisyal hanggang sa may isa ang huminga ng malalim at tumango. Alright, we'll help. Pero kailangan natin ng solid plan. Dahil pag pumalpak to, wala nang babalik sa atin. And we will handle this case. Remember, you're still under temporary suspension.
You're not allowed to take part in any official operation. Take all credit when this case is solved. Leave my name out of it. I don't care about that. What matters to me is Michael's safety and making sure he gets back to his mother. Seryoso niya namang sinabi. Pagkatapos silang mapag-usapan ng bagong lead, tumayo si Regulus mula sa kinaupuan niya sa maliit na opisina. Sa mesa, nakalatag ang mapa ng probinsya kung saan umano dinala si Michael. Sa tabi ng mapa, nakalinyang ilang litrato ng target na lugar, isang lumang compound sa gilid ng ilog na papaligiran ng matataas na pader at bantay na armado. Sigurado ka bang ito yun? Tanong ni Regulus sa tauhan niyang si Marco. Yes, sir. Ayon sa kontak natin, dito dumadaan ang mga bata bago sila dalhin sa ibang lugar. May mga residente sa paligid na nakakita sa batang kahawig ni Michael 2 linggo na ang nakalilipas. Sagot ni Marco, inilapag ang tablet na may replay ng CCTV footage. Pinanood ni Regulus ang video. Isang batang payat, may kupas na pulang t-shirt, hawak ng 2 lalaking nakaitim. Hindi malinaw ang mukha, pero may kutob siya. Humugod siya ng lalim na hininga. We don't have much time. Kapag umalis sila rito, baka hindi natin sila mahabol. Sa kabilang gilid ng mesa, pumasok ang boss niya, si Colonel Santiago, dala ang folder. Regulus, this is risky. Malalim ang ugat ng sindikatong to. Kung pumasok ka ng walang maayos na plano, baka hindi lang mga batang mawala. Baka pati buhay mo. Diretsong tumingin si Regulus sa kanya. Sir, kung hindi tayo kikilos ngayon, baka wala nang bukas para sa mga batang yon. Kung malakas sila, mas malakas tayo. And I am not asking permission para sumabak mag-isa. I'm asking for full backup. Tahimik sandali si Santiago. Saka tumango. Alright, you'll have the provincial unit for reinforcement. Pero Regulus, tandaan mo, once we move, wala nang atrasan. Understood, sir. Ilang oras ang ginugol nila sa briefing. Sa malaking mesa sa operations room, nakalatag ang detalyadong plano kung saan papasok ang assault team, saan magbabantay ang sniper units, at kung saan ilalabas ang mga bata kapag nailigtas na. Team Alpha, kayo ang front entry. Utos sa Regulus, tinuturo ang gate sa mapa. Team Bravo, dito sa gilid. Gagamit tayo ng bangka para may access tayo mula sa ilog. Cordon sa paligid. Walang lalabas, walang makakapasok. Sir, paano kung may high profile na tao sa loob? Tanong ng isa. Dalhin natin ang buhay kung maaari. Matigas na sagot ni Regulus. Pero kung babarilin tayo, alam yun ang gagawin. Bago matapos ang meeting, huminto siya at tumingin sa lahat ng miyembro ng operasyon. Listen, hindi lang ito misyon para hulihin ang masasama. This is about saving lives. Every second counts. Kapag may nakita kayong batang hawig kay Michael o kahit sino, iligtas nyo. Prioritize their safety above everything else. Tumango ang lahat. May halong tensyon at determinasyon sa mga mukha nila. Lumabas sa Regulus sa ops room. Dinala ang gear niya, bulletproof vest, sidearm, extra ammo. Tumigil siya sandali sa hallway, sumandal sa pader at bumikit sa isip niya. Malinaw ang imahe ni Sofia at ng batang pinapangarap niyang maibalik sa ina. Madilim pa lang ay nakasakay na sina Regulus at ang kanyang team sa 2 SUV. Kasunod ang isang van na puno ng gamit at armas. Tahimik ang lahat habang tinatahak nila ang mahaba at baku-bakong kalsada papunta sa lugar na binanggit sa lead. Ang tanging maririnig ay ang ugong na makita at paminsang hampas ng hangin sa sasakyan. Sir, tawag ni Dario mula sa passenger seat habang nakatingin sa tablet. May confirmation mula sa contact natin doon sa probinsya. Nakita ro nila yung bata sa compound malapit sa ilog. Guarded yung lugar.
At bukang hindi lang siya mag-isa. Napatitig si Regulus sa side mirror. Tinitingnan ang convoy nila. Ibig sabihin, hindi lang si Michael ang nandun? Umiling si Dario. Posible pong may iba pang bata. Sabi ng contact, mga 4 o 5. Napasinghap si Regulus. Kung ganito kalaki ang hawak ng sindikato, kailangan naming maging mas maingat. Copy that. Pagdating natin doon, walang gagalaw hanggat wala akong go signal. Utos si Regulus, mahigpit ang tono. Roger, sir. Halos sabay na sagot ng lahat. Pagdaan nila sa tulay, kita ng malawak na bukirin at ilang kabahayan na kalat-kalat. Pero sa dulo, sa banda ng kagubatan, may bakod na gawa sa yero at kahoy. May mga lalaki nakaitimang suot na tila mga gwardya. Bumaba ang tono ng boses ni Dario. Sir, sigurado ka ba kaya natin to? Ang sabi ng contact. May malaking tao sa likod nito. Kung siya magmamando doon. Tumingin si Regulus sa kanya, diretsong mga mata. Kaya nga tayo nandito. Hindi pwedeng pabayaan lang si Michael. At yung ibang bata, wala nang ibang aasahan kundi tayo. Pagkaparada ng convoy sa isang bakanting lote, ilang kilometro mula sa compound, bumaba ng lahat para mag-set up. Naglatag ng mga mapa sa ibabaw ng SUV sa Regulus. Tinuro niya ang 300 papasok sa target location. Isa sa gilid ng ilog, isa sa masukal na parte ng kagubatan, at isa sa likod ng lumang warehouse. Dalawang team. Alpha sa ilog side, Bravo sa kagubatan. Ako sa Bravo. May 3 minuto tayo para sabay-sabay pumasok. Walang dapat makalabas na gwardiya bago mailigtas ang mga bata. Paliwanag na Regulus. Tumango ang lahat. Ramdam ang bigat ng misyon. Bago sila magsimula, tumingin si Regulus sa kanila isa-isa. Hindi lang trabaho at simpleng misyon to, mga kasama. Buhay ng mga bata ang nakasalalay. Kapag narinig niyo ang signal ko, walang atrasan. Habang nagsusot sila ng body armor at nilalagay ang communication earpiece, ramdam ang tensyon sa paligid. Ang lamig ng simoy ng hangin mula sa likod ay tila ba naghahanda rin sa paparating na panganib. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang simulan niya ang paghahanap, naramdaman ni Regulus na mas malapit na siya sa sagot. Pero mas delikado na rin kaysa dati. Copy. Team Alpha. Ready na kayo sa posisyon? Bulong na Regulus sa Coombs habang nakaluhod sa damuhan. Ready, sir. Sagot ng isang boses mula sa kabilang linya. Nakikita namin ang 2 armadong bantay sa main gate. Tumingin si Regulus sa kanyang second in command. Team Bravo, kayo sa likod. Doon tayo papasok. Alpha, distract lang. Tumango ang lalaki at agad na nagbigay ng senya sa grupo. Mabagal, ngunit tiyak ang kanilang kilos habang lumilipat sa mas masukal na bahagi ng bakod. Sa kabilang banda, biglang nagliwanag ang harap ng compound nang magpasiklab ang Team Alpha. Hoy! Sino kayo? Sigaw ng bantay sabay taas ng baril. Doon na sumenya sa Regulus. Go! 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 Pabilis ang takbo nila, papalapit sa bakod. May dalang portable cutter ang isa sa mga tauhan at mabilis nitong ginupit ang bahagi ng wire mesh. Pasok agad sila, sumasabay sa ingay ng putukan sa harap. Clear dito! Sigaw ng isa habang sila'y patuloy na umusad. Sa bawat hakbang, ramdam ni Regulus ang tibok ng dibdib niya. Hindi lang dahil sa operasyon, nandun ang pangako niya kay Sofia. Sa loob ng compound, naamoy nilang pinaghalong usok at amoy ng lumang kahoy. May nakita silang 2 kubo at isang malaking bodega. Sir, dito galing ang matinik. Bulong na isa sa kanyang tauhan. Tumango si Regulus. Bravo! Breach! Isang malakas na sipa ang bumukas sa pinto ng bodega. Agad silang pumasok. Itinutok ang maarmas. May 2 lalaking nagulat at agad tumakbo, ngunit agad ding nadapa nang barilin ng warning shot ang sahig. Walang kikilos.
Sigaw ni Regulus. Nang tumingin siya sa dulo ng bodega, nakita niyang ilang bata na nakatali ang kamay at paa. May takip ang bibig. Agad niyang tinawag ang medic team. "Secure the area," utos niya. Sabay lapit sa mga bata. Habang tinatanggal niya ang tali sa isang batang babae, nanginginig ito. "Huwag kang matakot, ligtas ka na," mahina niyang sabi. Sa headset, mahinang boses ng spotter ang narinig. "Target in sight. May mga armadong lalaki ang dumating sa main entrance. Multiple heat signatures sa loob." Sulit ang kanilang plano at iyon ang kanilang sinunod. Dumating ng mga backup nila kaya wala na sa makasama niya ang nasugatan. At ang mga armadong lalaki ay wala na ring laban. Kasabay noon, nagtakbuhan ng mga bata sa gilid habang ilang lalaki ang pilit tumatakas. Pumutok ang ilang bala, ngunit mabilis na nineutralize ng unit ang mga suspect. Habang tumatakbo sa loob, nakita ni Regulus ang marurungis na batang nakakulong sa likod ng bakal na rehas. "Michael!" Sigaw niya. Halos hindi makapaniwala nang makita ang bata. Payat, nanginginig, ngunit buhay. Nagkatinginan silang dalawa. "Sir," mahina ngunit puno ng pag-asa ang tinig ni Michael. Agad niyang pinaril ang kandado at binuhat ang bata. "Huwag ka matakot, ligtas ka na. Uuwi na tayo." Sa labas ng bodega, habang nilalagay sa mobile ang mga suspect, dahan-dahan namang bumitaw si Michael sa pagkakayakap at inanong, "Makikita ko na po bang mami ko?" Ngumiti si Regulus. "Oo, makakasama mo na ulit siya. Ibabalik na kita sa kanya." Habang papalay ang convoy sa lugar, pakiramdam ni Regulus ay nagtagumpay siya sa isang pinakamahirap na misyon. Ang malamlam na ilaw mula sa mga poste sa malayo ay halos hindi sapat upang pauwiin ang dilim ng paligid. Sa loob ng isang police van, nakaupo si Regulus sa gilid habang mahigpit niyang yakap si Michael na tila ayaw nang bumitaw sa kanya. Nanginginig pa rin ang katawan ng bata. Basa ng luha ang pisngi at bawat hikbi ay parang pumupunit sa dibdib na Regulus. "Shh!" Mahinang bulong niya, hinaplos ang likod ng bata. "Wala ka nang dapat ikatakot. Ligtas ka na." Ngunit lalo lamang napahigpit ang yakap si Michael. Isinubsob ang mukha sa dibdib niya. "Hindi na po sila babalik? Hindi na po nila ako kukunin?" Tanong ng bata. Garagal ang tinig. "Hindi na. Hinding-hindi na sila babalik." Mariin niyang tugon, puno ng paninindigan. "Wala na sila. Tapos na ang lahat. Hindi ako papayag na makuha ka ulit nila. Okay? Kaya huwag ka nang matakot." Umiiyak pa rin si Michael habang bahagyang tumitingala. Puno ng pag-aalinlangan ang mga mata. "Talaga po? Babalik niyo na ako sa mami ko?" Napangiti si Regulus, bagaman ramdam niyang namumuo na rin ang luha sa sariling mata. "Oo, Michael. Ibabalik na kita sa kanya. Hinintay ka na niya. Hinihintay niya ang pagbabalik mo, ang pag-uwi mo." Sumandig muli ang bata sa dibdib niya. Humihikping parang unti-unting nababawasan ang bigat na dinadala. Hinahaplos niya muli ang buhok nito. Pilit pinaparamdam na hindi na ito kailanman mag-iisa. "Pangako," dagdag na Regulus, mahina ngunit mariin. "Hindi ka na ulit masasaktan. Hindi ko hayaan." Sa loob ng sasakyan, tanging tunog ng makina at mahinang hikbi ng bata ang pumupuno sa katahimikan. At sa bawat patak ng luha ni Michael, mas lalong tumitibay sa puso ni Regulus ang panata na simula ngayong gabi, ang buhay ng batang ito ay hindi na muling madidiliman ng takot. Pagdating nila sa ligtas na safe house, agad inasikaso ng mga kasama ni Regulus ang paligid para masiguro na walang makakasunod sa kanila. Tahimik lamang si Michael habang buhat-buhat pa rin ni Regulus. Mahigpit ang pagkakakabit ng maliit nitong kamay sa kwelyo ng jacket niya. Para bang natatakot na bitawan siya kahit saglit. Dahan-dahan itong ibinaba ni Regulus sa sofa at umupo sa tabi nito. Huminga siya ng malalim bago inilabas ang kanyang telepono. "Tatawagan natin ang mami mo."
Mihina ngunit may init ng boses niya. Tumangulan si Michael, nanginginig pa rin ang balikat. Nang sumagot si Sofia, halatang nag-aantay ito sa tawag. Regulus, may nangyari ba? Sofia, niligtas ko na si Michael. Nasa ligtas na lugar na kami ngayon. Wala ka nang dapat ipag-alala. Kasama ko na siya ngayon. Halos mabitaw ni Sofia ang telepono sa kabilang linya dahil sa narinig. Napahawak siya sa bibig, pinipigil ang paghikbi dahil sa wakas. Sigurado na itong ligtas ang anak. Oh my God, Michael. Inabot ni Regulus ang cellphone kay Michael. Michael, ang mami mo. Dahan-dahan itong kinuha ni Michael. Nanginginig pa ang kamay. Nang marinig ang boses ng ina, tuluyan na itong napaiyak. Mami, Mami. Mabilis ding bumigay si Sofia sa emosyon. Anak, Mommy's here. Oh God, I missed you so much. I'm glad you're safe. Thank God. Umiiyak lang si Michael. Mahigpit na hawak ang telepono na para bang baka mawala ulit ang mami nito. Nagsalita sa Regulus. Bukas, lilipad agad kami pabalik ng Maynila. Magkakasama na kayong dalawa. Wala ka nang dapat ikabahala. Nasa pangangalaga ko na si Michael. Muling sumingot si Sofia. Pilit pinapakalmang sarili. Regulus, thank you. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang ginawa mo. Thank you for bringing my son back to me. Sandaling tumingin sa Regulus kay Michael, na ngayon ay nakasandal sa balikat niya habang hawak pa rin ang cellphone. You don't need to thank me, Sofia. Aniya't hinaplos ang buhok ni Michael. Di nagtagal ay nagpaalam na rin siya dito at tinulungan niyang bata na mag-shower at magpalit ng damit dahil masyado itong madungis kanina at para na rin makapagpahinga. Dahil bukas ay maaga pa silang aalis. Tahimik na tinitingnan na Regulus ang bata habang ang maliit nitong mga kamay ay maigpit na nakakapit sa kumot na para bang iyon lang ang sandata nito laban sa takot. Sa bawat segundo, kita niya kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng mga nakaraang araw sa puso't isipan ng bata. Lumapit siya, dahan-dahan, para hindi mabigla ang bata. Hindi ka pa rin ba makatulog? Mahinang tanong ni Regulus. Umiling si Michael at napasinghot. Takot pa rin po ako. Baka kunin nila ulit ako. Napaupo si Regulus sa harapan nito. Inilagay ang kamay sa balikat ng bata at marahang tinapik ito. Wala ka nang dapat ikatakot, Michael. Ligtas ka na ngayon. Nandito ako. At hindi ko hayaan na masaktan ka ulit. Ngunit imbis na humiga, umiling lang ang bata at tumingin sa kanya na para bang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Sir, Reg, pwede po ba? Pwede po bang matulog na lang ako sa tabi niyo? Mahina nitong sabi, halos pabulong. Nanikip ang dibdib ni Regulus sa narinig. Dahil sa maliit na pakiusap na iyon, naramdam niya kung paano kalalim ang takot na bumabalot sa bata at kung gaano kahalaga na may taong mapagkakatiwalaan ito ngayon. Of course, tahimik silang nakahiga ng ilang minuto bago muling nagsalita si Michael, halos pabulong lang. Tito Reg, are you going to be my new daddy? Sandaling natahimik sa Regulus, alam niyang hindi niya dapat magbigay ng pangako na baka hindi niya magampanan. Pero ramdam niya rin ang pangangailangan ni Michael para sa kasiguraduhan at pagmamahal. Nagpakawala siya ng banayad ng ngiti. Tiningnan ng bata at hinaplos ang buhok nito. Let's hope for that, Michael. May hinahon niyang sagot. Pero sa ngayon, ang gusto lang natin ay mabalik ka sa mami mo kasi hinintay ka niya. At ngayong ligtas ka na, makakauwi ka na sa kanya. Promise po, makakauwi na po ako sa amin. Promise. Sabi ni Regulus, mariin pero puno ng lambing. Hindi na kita pababayaan. At habang marang hinihima sa Regulus ang likod ni Michael,
para makatulog na ito. Unti-unting bumigat ang mga mata ng bata. Kahit may takot pa rin sa puso, mas nangingibabong ngayon ang pakiramdam na ligtas na ito dahil naroon na sa Regulus. Hindi ito iiwan at handang maging sandigan ito sa gitna ng dilim. Palapag ng chopper, agad nang bumugad ang malakas na hampas ng hangin mula sa rotor, na para bang sumasabay sa tibok ng puso ni Sofia. Nakatayo siya roon, nanginginig hindi dahil sa lamig kundi sa matinding kaba at pananabik. Nang bumukas ang pinto ng chopper, unang bumaba sa Regulus. Hawak-hawak ang maliit na kamay ni Michael. Nakayakap pa rin ang bata sa braso ng lalaki. Nakabaon ang mukha sa balikat niya at tila ayaw bimitaw. Pagkakita ni Sofia sa kanila, napatakbo ito palapit sa kanila. Walang pakialam kung madadapa o mabunggo, basta't marating niya lang ang anak niya. Michael! Malakas ngunit nanginginig nitong sigaw. Napalingon ng bata at nang makita ang pamilyar na mukha, namilog ang mga mata nito at bumitaw sa pagkakayakap kay Regulus. Mami! Sigaw nito. Ibinaba naman ni Regulus si Michael na buong bilis tumakbo palapit sa ina nito. Nagsalubong ang mag-ina sa gitna at agad na niyakap ni Sofia ang anak mahigpit para bang ayaw na ayaw itong pakawalan. Humagulol si Michael sa dibdib ng kanyang ina at si Sofia naman ay halos mawala ng hininga sa iyak. My baby, oh God, thank you. Sambit nito ng pulit-ulit habang hinahaplos ang likod ng anak. I thought I'd never see you again. Sabi ni Sofia, halos hindi matapos dahil sa hikbi. Mommy, I was so scared. Nanginginig na sabi ni Michael, kumakapit pa lalo sa ina. Ipinikit ni Sofia ang mga mata at hinalikan ang buhok ng anak. No more, anak. No one will hurt you ever again. Mommy's here now. Nasa ilang hakbang lang si Regulus, tahimik na nakamasid sa mag-ina. Kita sa mga mata niya ang ginhawang makita silang magkasama na ulit. Tumingin si Sofia kay Regulus. Punong-puno ng luha ang mga mata. Regulus, I don't even know how to thank you. Sabi nito, nanginginig ang boses. Bahagyang ngumiti si Regulus at tumungo. Basta't ligtas na si Michael. Iyon ang pinakamahalaga. Sabi niya, salamat, sobra. Bulong ni Sofia, migpit pa rin yakap ang anak. Tumango lang si Regulus at sa mga mata niya, may bahagyang bakas ng pangakong hindi na muling mawawala ang bata sa piling ng ina nito. Ngunit dahil nga sa trauma na dinanas ni Michael mula sa pagkadukot, kinakailangan na dali ni Sofia ang anak sa pediatric therapy. Naging maingay din ang pagkakaligtas kay Michael tulad ng inaasahan, nakatanggap ng karangalan sina General Isidro at ilan pang matataas na opisyal lalo pat nagsalita rin ang mga taong nahuli kung sinong kanilang big boss na nasa Senado. Naging laman ng balita ang mag-ina, nagkita na rin ulit si Michael at ang ama nitong masayang-masaya rin sa pagbabalik ng anak. Iyon nga lang, ay di nakausap na Regulus ang ama ng bata dahil wala siya noong sila ay nagkita. Sa loob ng isang maliwanag ngunit tahimik na silid sa Pediatric Therapy Center, nakaupo si Sofia sa tabi ni Michael. Nasa harap nilang isang babaeng nasa late 30s. Nakasuot ng puting coat, may mahinahong boses at malumanay na ekspresyon. Miss Jones? Maingat na simulang sabi ng doktor. Base sa initial na assessment namin, mukhang nakaranas si Michael ng trauma dahil sa nangyari. Nakikita ko ang mga senyales, tulad ng pagiging sobrang tahimik niya, ang biglang pagkatakot kapag may malakas na tunog, at yung tendency niya na kumapit ng mahigpit sa inyo kapag may bagong taong lumalapit. Napatingin si Sofia sa anak. Tahimik lamang si Michael, nakayakap sa stuffed toy na bigay pa ni Regulus na di nito binibitawan mula nang makauwi sila. Will he be okay? Mahinang tanong ni Sofia. May kaba at lungkot sa tinig. Ngumiti ang doktor, bagamat seryoso pa rin ang tono.
Yes, but it will take time. Therapy sessions, regular counseling, and syempre, constant reassurance mula sa inyo. Kailangan niya maramdaman na safe na siya at hindi na mauulit ang nangyari. Tumango si Sofia, mahigpit ang hawak sa kamay ng anak. I'll do anything, kahit ano, basta maging okay lang ulit siya. Bumukas ang pinto at doon pumasok si Regulus. May hawak na paper bag. Napatigil ang doktor at bahagyang umiti sa kay Sofia. Pasensya na, traffic. Sabi ni Regulus, sabay abot ang maliit na kahon ng cookies kay Michael. Para sa'yo. Dahan-dahang inaabot ni Michael ang kamay at kinuha ang kahon. Thank you. Mahina nitong sabi. Good boy. Mahinang sabi ni Regulus, sabay upo sa kabilang gilid ng bata. Napansin na Sofia na tila mas relax si Michael kapag naroon si Regulus, na parang isa rin itong ligtas na presensya para sa anak. Nagpatuloy ang doktor. Maganda rin na nandyan si Mr. Rizvando para sa bata. The more na surrounded siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niyang safe, mas mabilis siyang gagaling. Napatingin si Sofia kay Regulus at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sumunod na mga araw, halos laging naroon sa Regulus sa tuwing may therapy session si Michael. Minsan siya ang nagdadala ng paboritong snack ng bata. Minsan naman siya ang nag-aalok na mag-drive pa uwi. At sa bawat bisita, unti-unti ring bumabalik ang ngiti ni Michael. 3 linggo na mula nang mailigtas ni Regulus si Michael. Sa panahong iyon, halos araw-araw siyang dumadalaw kina Sofia habang nakikita niya si Sofia na maingat at punong-puno ng pagmamahal sa anak. Lalong lumalalim ang paghanga niya rito. Di lang ito maganda, kundi may pusong kayang lumaban para sa anak kahit anong mangyari. Isang hapon, nakaupo sa Regulus sa maliit na sala ni Sofia habang pinapanood si Michael na nagjo-drawing sa mesa. Tila mas masigla na ito ngayon, ngunit minsan ay nahuli pa rin ni Regulus ang lungkot sa mga mata ng bata. Regulus, gusto mo ng kape? Tanong na Sofia mula sa kusina. Sure. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Michael para ipakita at ipagmalaki sa kanya ang drawing nito na pinupuri niya naman. Para silang masayang pamilya kapag magkakasama at aaminin ni Regulus na lalo lang siyang napapamahal sa dalawa na ini-imagine niya ang future na kasamang mag-ina. Seryoso na talaga si Regulus. Gusto niyang maging asawa si Sofia at gusto rin na maging ama kay Michael. At kung sakali man, sigurado siya na matatanggap agad sila ng magulang niya dahil sa mayroon na agad silang apo at hindi na nila kailangan maghintay ng matagal. Sa ngayon, tahimik na nakatayo si Regulus sa harap ng pintuan ng opisina ni General Isidro. Kahit ilang taon na siya sa serbisyo, ngayon lang ulit niya naramdaman ang ganitong klaseng kaba, bagya niyang kinatok ang pinto. Come in. Malalim na boses ang tumawag mula sa loob. Pagpasok niya, tumambad sa kanyang opisina na puno ng mga medalya, larawan ng mga operasyon at makapal na mga folder na nakatambak sa lamesa. Nasa likod nito ang head officer, isang may edad na lalaking may tikas, ngunit may nakahimig na otoridad sa kanyang tindig. Regulus, take a seat. Sabi ni General Isidro. Tinuturo ang upuang nasa harap ng mesa. Umupo si Regulus. Hindi pa rin maalis ang tanong sa isip. Sir, pinatawag niyo po ako? Tanong niya, kaya't halata ang tensyon sa kanyang tinig. Huminga ng malalim si General Isidro at saka binuksan ang isang folder. I called you here to talk about your case. Kumunot ang noo ni Regulus. Case, sir? Yes. Sagot nito habang tumingin diretso sa kanya. Matagal nating tinatrabaho ang paglilinis ng pangalan mo. You were rescued of things you never did. And it cost you months out of the field. But after reviewing all the reports, testimonies, and even surveillance footage from the last operation, it's clear, Regulus, wala kang kasalanan. You're absolved from all charges. Napakurap si Regulus.
Tila hindi agad nakapaniwala. Sir, ibig sabihin po. Ngumiti ito sa kanya. You're a free man, Regulus. And more than that, you can return to active duty next month. Nakahinga ng maluwag si Regulus. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik na matagal nang nakabaon sa dibdib. Sir, maraming salamat po. Hindi mo kailangan magpasalamat. Sagot nito, you've always been one of the best. Alam namin na loyal ka sa bayan at sa team mo. This, tinuro nitong folder, is just proof of what we already know. Tumango sa Regulus, ngunit hindi may tago ang ngiti sa labi. Sir, handa na po akong bumalik. Mas handa po kaysa dati. Good. But for now, take the rest of the month. Spend the time with people who matter to you. I'm sure there's someone, or maybe a few, na gusto mong makita. Napangiti lalo si Regulus, at sa isip niya ay agad lumitaw ang imahe ni na Sofia at Michael. Yes, sir. Paglabas niya ng opisina, pakiramdam niya ay mas magaan ang bawat hakbang. Tuluyang malinis na ang kanyang pangalan at mas may dahilan na siyang magpatuloy. Hindi lang para sa tungkulin, kundi para rin sa mataong nagsimulang maging mahalaga sa kanya. Pagkatapos ng meeting sa opisina ng head officer, hindi maipintang saya sa mukha ni Regulus. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay at pagsubok, malinis na ulit ang pangalan niya. Pwede siyang bumalik sa serbisyo bilang sundalo sa susunod na buwan. Habang naglalakad palabas ng kampo, hindi niya mapigilang mapangiti. Finally, makakabalik na ako. Bulong niya sa sarili, damang matinding gaan ng loob. Sa isip niya, isa lang ang gusto niyang puntahan para ibahagi ang balitang ito. Ang bahay ni Sofia. Gusto niyang makita ang reaksyon nito. Ang masilayan ang ngiti nito kapag nalaman na wala nang humahadlang sa pagbabalik niya sa larangan ng matagal niyang himinahal. Pagdating niya sa labas ng bahay, narinig niya agad ang tawanan mula sa loob. Ngunit bago pa siya makapag-doorbell, napatingin siya sa bintana at doon niya nakitang eksenang tila sumuntok sa kanyang dibdib. Si Michael, nakaupo sa kanduan ng isang lalaking matangkad. Nakangiti ng malawak, hawak-hawak nitong mga kamay ng bata habang tinuturuan mag-ayos ng laruan. Sa gilid naman ay si Sofia, nakatawa rin. Pinagmamasdan ng dalawa at kahit sa distansya, kita ni Regulus kung gaano kainit at kasayang eksena. Walang bahid ng takot o lungkot sa mukha ni Michael. Tanging saya at kapanatagan lang. Napakunot ang noon ni Regulus at sa kanya napagtanto kung sinong lalaki, ang ama ni Michael. Sa loob-loob niya, may kurot na sumiksik sa puso niya. So, he's back. Mahina niyang bulong. Habang patuloy niyang tinitingnan ang tatlo, unti-unti niyang naramdaman ang bigat sa dibdib. Ngayong nandito na ang totoong pamilya ng bata, napagtanto niya na ito ang bagay na deserve ni Michael. Ang mabuo ulit ang pamilya, ang maranasan ng ganitong saya pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang umatras. Ayaw niyang masirang sandali ng tatlo. Tahimik niyang nilisan ng lugar. Pitpit ang magandang balitang sana ay ang mag-ina ang unang makakaalam. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng ina niya. Oh anak, may balita ka ba? Anong sabi ni General Isidro? Makakabalik ka na raw ba sa serbisyo? Opo ma, next month. Babalik na ulit ako sa serbisyo. Wala nang lahat ng kaso sa akin. Salamat sa Diyos. Masayang sabi ng ina, niyakap siya ng mahigpit. Sumunod ang ama niya, may ngiting puno ng pride. Ngunit kahit masaya siya sa balitang iyon, sa likod ng isip niya ay nanatili ang alaala ng eksena sa bahay ni Sofia. At ang kaalamang minsan,
Ang tunay na pagmamahal ay yung kayang lumayo para masigurong masaya ang taong mahal mo. Ngayong araw ay tahimik na nakaupo si Regulus sa gilid ng maliit na garden sa labas ng bahay ni Sofia. Pinagmamasdan si Michael na masayang naglalaro ng maliit na remote control car. Ramdam niyang lamig ng hangin at bigat ng mga salitang alam niyang kailangang sabihin sa bata. Nang mapansin siya ni Michael, agad itong lumapit, dala ang laruan at may malawak na ngiti sa mukha. Nakipaglaro ito sa kanya hanggang sa nagkwento ang bata tungkol sa pangarap nito. Uncle Regulus, sabi ni Michael habang nakatingin sa kanya, I wish our family could be complete again. I want to have a dad. I want to be like other kids who can play with their dads, eat together, and live in one house. Napatingin si Regulus sa bata. Ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Alam niyang bilang isang bata, natural lamang na mangarap ito ng masaya at buo na pamilya. Pinilit niyang ngumiti, kahit sa loob-loob niya ay parang may kumikirot. I understand, Michael. Mahinang sagot niya. You deserve that dream, and I know one day it will come true. I'm sure our family will be whole again. Nakatingin din si Sofia sa kanila. Sandali silang nagkatinginan ni Regulus. Isang tingin na may halong pangunawa at hindi na kailangan ng salita para magpaliwanag. Ngumiti siya rito, isang simpleng ngiti na nagsasabing naiintindihan niya. Pagkatapos ay hinaplos niya ang buhok ni Michael. I'm sure a dream will come true. Dagdag niya, one day, you'll have a happy and complete family. Matapos iyon, dahan-dahan siyang tumayo. I should get going. Sabi niya sabay lakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, sinundan siya nito. Regulus, wait, where are you going? Patuloy siya sa paglakad hanggang sa naabutan siya ni Sofia at hinawakan ng kamay kong kayay. Natigil siya sa paglakad. Maaari ba tayo mag-usap, Regulus? Hinarap niya naman ito at sa kamarahang nagsalita. Sofia, tungkol sa pinangako mo sa akin noon na kapag nahanap ko ang anak mo ay pakakasalan mo ako. I want you to know na hindi mo na kailangang tuparin ang pangakong iyon. I want Michael's dream to come true. A happy and complete family. And I think maybe there's a still chance for you and your husband to work things out. I don't want to be the reason that dream doesn't happen for him. Sandaling natahimik si Sofia. Tila hindi alam ang isasagot. Pero nagpapatuloy si Regulus. May lungkot ngunit may tapang sa tinig. Next month, I'll be leaving anyway. My name has been cleared and I'm going back to service. I'm sure I'll be assigned somewhere far away from here. That's why I think it's better if I step back now. Tumingin siya kay Sofia ng huling beses. May bakas ng pait sa ngiti. Take care of yourself. And Michael, he's a good kid. He deserves to have his dream come true. At sa huling hakbang niya palayo, ramdam ni Sofia na hindi lang basta pag-alis iyon. Isa yung pamamaalam. Mabilis lumipas ang mga araw at linggo matapos magpaalam sa Regulus kina Sofia at Michael. Tulad ng sinabi niya, dumating ang utos. Naka-assign siya ngayon sa isang probinsya. Malayo sa reservation, malayo sa kanila. Tahimik lang siya nakaupo sa gilid ng barracks. Hawak ang isang tasa ng kape habang pinagmamasdan ang mga ulap na tila mabigat din sa damdamin. Hindi niya maipaliwanag, pero bawat umaga, hinahanap niyang boses ni Michael, ang ngiti ni Sofia, at ang init ng presensya nila. Lalo niyang nararamdaman ang lungkot. Regulus, tawag ng isa sa mga kasamahan niya, sabay upo sa tabi niya. You look like a man with a broken heart. Mahina siyang tumawas sa kainin ng kape niya na malamig na. Maybe I am. Come on, man. Singit ang isa pa nilang kasamahan, si Corporal Darren, habang nagsusukbit ng rifle. Why didn't you fight for her? You're a soldier. You fight. That's what you do. Napailing lang si Regulus, ngumiti ng mapait.
How do you expect me to fight for something I already know I've lost from the very start? Nagtaas ng kilay si Darren. You mean Sophia? Yes. Sagot niya, mahinang boses pero diretso ang tono. From the beginning, I knew she still loved the father of her child. I knew Michael dreamed of having his family complete again. I wasn't about to stand in the way of that. Tahimik sandali ang grupo, pero si Yalan ay umismid at bumulong. Still, you look like you belong there. Regulus laughed dryly. Belonging doesn't mean it's meant for you. Wow, poetic ka pala, Reg. Biro ni Darren. But still, the way I see it, you already loved that kid like year one. Yes, I did. He admitted, staring at the coffee in his hands as if it could show him Michael's face. I treated him like my own son. And Sophia. Sandaling tumigil siya bago muling nagsalita. She deserved happiness. So did Michael. If I stayed, it might have been the reason that dream didn't happen. Napangiti si Yalan kahit may halong lungkot. You're a good man, right? Regulus shrugged. Or maybe just a coward who knew when to walk away. Tumawang dalawa niyang kasama pero halatang hindi biro lang ang laman ng puso niya. Habang patuloy silang nagbibiro, sa loob-loob na Regulus, ramdam pa rin niya ang lungkot at pangungulila. Hindi lang kay Sophia, kundi kahit sa lahat. Kay Michael na itinuturing niya ng anak kahit alam niyang hindi siya kailanman magiging bahagi ng buong pamilya nito. Lumipas ang mga araw at ganun pa rin ang naging takbo ng buhay ni Regulus sa probinsya. Tahimik ang paligid, ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, mabigat ang dibdib niya sa bawat gabi. Habang nakatanaw sa malayong bundok, naisip niya si Sophia at Michael. Kung ano kayang ginagawa ng mag-ina. Maraming beses niyang sinubukang burahin sa isipan ang mga alaala nila. Ang tawanan, ang simpleng hapunan, ang mga gabing magkasama silang tatlo. Ngunit sa tuwing pipikit siya, bumabalik ang lahat. Mas malinaw pa kaysa sa gusto niyang maramdaman. Hoy, Regulus! Tawag ng isa sa mga kasama niyang sundalo habang nag-aayos ng gamit. Parang ang layo mo naman mag-isip. Ay problema ba? Bagya siyang umiti, pilit at walang init. Wala, siguro pagod lang sa trabaho. Umiling isa pa nilang kasama. Pagod? Hindi ganyan ang itsura ng pagod. Para ka may iniwan sa bahay na hindi mo matahimik. Napabuntong hininga sa Regulus. Saka nagpatuloy sa paglilinis ng baril. May mga bagay na kahit gusto mong balikan, mas mabuting hindi na. Para sa kanila, para sa'yo. Tahimik ang grupo saglit bago muling nagsalita ang isa. Kung para sa kanila, para sa'yo. Sandaling natigilan sa Regulus, sa kabahagyang umiti ng mapait. Minsan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng laban dapat mong ipanalo. Napailing ito sa kanya at binigyan pa siya ng payo na di niya naman susundin dahil buo na ang pasya niya. Mas lalong humigpit ang paghawak niya sa desisyon na mas pipiliin niyang magtiis sa lungkot kaysa maging dahilan para masira ang mundo ng taong mahal niya. 9 na buwan ang lumipas mula nang huli niyang makita sina Sophia at Michael. Sa loob ng halos 1 taon, puro tungkulin, utos, at misyon lang ay natupag niya. At ngayon, sa wakas, binigyan siya ng pahinga. Mainit ang araw nang bumaba ang military truck sa drop-off point, ang lugar kung saan ibinababa ang mga sundalong nagbabakasyon. Isa-isa silang bumaba, dala ang kanilang backpack at ilang gamit. At bawat isa ay sinalubong ng kani-kanilang pamilya. May mga batang tumatakbo, may mga asawang agad na yumayakap, may mga magulang na nangingilid ang luha sa galak. Hindi na asa ni Regulus na may sasalubong sa kanya.
Wala siyang binanggit kay Sofia tungkol sa pagbabalik niya. Isang bahagi sa kanya ang takot na makita ulit ang mag-ina. At ang isa namang bahagi ay ayaw magbigay ng dahilan para magbago ang desisyong iniwan niya noon. Ngunit nang tuluyan na siyang makababa, napako siya sa kinatatayuan. Doon, sa hindi kalayuan, nakita niya si Sofia, nakasuot ng simpleng puting blouse at maong, nakangiti sa kanya. Sa tabi nito, si Michael, mas matangkat na kaysa sa huli niyang naalala. At tila mas malaki ang ngiti kaysa noon. "Daddy Regulus!" Sigaw ni Michael, at bago pa siya makapagsalita, tumakbo na ito ng buong bilis papunta sa kanya. Nanigas si Regulus, hawak pang strap ng bag. Habang pinapanood si Michael na papalapit, wala na siyang nagawa kundi salubungin ang yakap nito. Mahigpit, parang ayaw na itong bitawan. "I missed you so much." Bulalas ni Michael, halos mangiyak-ngiyak habang nakabaw ng mukha sa uniforme ng ama. Napapikit si Regulus. Ilang segundo bago siya nakasagot. "I missed you too." Mahinang boses niya, halos pabulong, pero damang bigat ng emosyon sa bawat salita. Paglingon niya, naroon si Sofia, lumalapit ng dahan-dahan. Walang salita, ngunit may mga mata nitong tila nagsusumamo at nagtatanong ng sabay. "I'm glad you're finally back, Regulus." Bati nito, mahinahon ngunit may halong tensyon sa boses. "Hi." Sagot niya, medyo nauutal, isang bagay na bihira sa kanya. Tumingin si Michael sa kanilang dalawa, halatang sabik na sabik. "Can we go home now? Together?" Hindi agad nakasagot sa Regulus. Ramdam niyang tibok ng puso niya, mabilis at mabigat. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiti, malungkot, o umalis. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang kamay ng bata ay maigpit pa rin ang pagkakahawak sa kanya, at iyon ang bagay na hindi niya kayang bitawan. Pagdating nila sa bahay, hindi na nawala ang ngiti ni Michael habang hawak-hawak ang kamay ni Regulus. Parang hindi nito kayang bumitaw kahit isang segundo lang. Mula sa pagbukas ng pinto hanggang sa maupo sila sa sala, tuloy-tuloy ang kwento ng bata. Lahat ng nangyari sa eskwela, sa mga bagong laruan, at pati na rin sa mga simpleng bagay na gusto nito ipakita kay Regulus. Kita sa mga mata ni Regulus kung gaano siya natutuwa kasi na-miss niya ito ng labis. May kakaibang init sa puso niya habang pinagmamasdan ang tuwa sa mukha ni Michael. "Come on, Daddy Regulus, let's play!" Masiglang yaya ni Michael habang hawak ang laruan nitong kotse. Tumawa si Regulus at tumango. "Alright, buddy. Show me how fast these things can go." Habang naglalaro sila sa carpet, hindi naiwasan ni Sofia na mapatitig sa kanila mula kusina. May malambing na ngiti sa labi nito at sa loob-loob, may mga salitang matagal na nito gustong sabihin. Nang makatulog na si Michael matapos ang halos isang oras ng kasiyahan, saka lumapit si Sofia kay Regulus para makapag-usap. Tahimik silang dalawa sandali. Tila parehong naghahanap ng tamang simula. "You know?" Mahina pero malinaw ang boses ni Sofia. "I still haven't forgotten my promise." Napangiti si Regulus sa babae, halatang nagulat. "Promise?" Tanong niya, kahit malinaw sa kanya kung alin ang tinutukoy nito. "I'm still going to marry you." Sabi nito diretso, walang pag-aalinlangan. "And it's not just because you saved my son. It's because maybe I fell in love with you too." Nanlaki ang mga mata ni Regulus. Hindi niya inaasahan na maririnig ito ngayon. Lalo na't iniiwasan niya ang mga ganitong usapan noon. "Sophie," tanging nasabi niya, may bahid ng paggalito at tuwa. "What about Michael's father?" Huminga ng malalim si Sofia bago sumagot. "We tried. I tried to see if I still love him.
And I realized that I no longer have feelings for him. I only choose to forgive him because my son begged me to. But her eyes locked on Regulus, filled with raw honesty and emotion. In the past 3 years that we've been divorced, my feelings for him have completely faded, and that's something I can never get back. Regulus swallowed hard. His mind torn between what he wanted and what he thought was right. Sophia, I must hold you. My life is not stable. I could be sent anywhere, at any time. I can't promise I'll always be here for you or Michael. I'm not asking you to promise where you'll be. Agad nitong sagot. I'm asking you to promise who you'll be with me. Distance doesn't scare me, Regulus. Losing the chance to be with you does. He looked away for a moment, clenching his jaw. If I stay, Michael's dream of a complete family. Michael's dream is to see me happy, and is smart enough to know who makes me happy. Tahimik si Regulus, sinusubukang pakalmahin ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Sophia, I don't know what to say. You don't have to say anything right now. Sabi nito at bahagyang ngumiti. Just know that this is out of gratitude. This is love. And I've been carrying it for a while now. Hindi napigilan ni Regulus na ngumiti. You have no idea how much that means to me. Sabi niya, sabay abot sa kamay nito. But if we do this, I want it to be because we're sure. Not just for us, but for Michael too. Tumango si Sophia. I know, and I'm sure, Regulus. I've never been more sure about anything in my life. Sa sandaling iyon, parang masumigpit ang kapit ng kamay ni Sophia sa kanya at ramdam ni Regulus ang init na dulot ang masalitang iyon. Isang init na matagal niya nang pinipigilan pero ngayon ay unti-unti nang bumabalot sa kanya. Kinabukasan, maaga silang gumising ni Michael. Pagmulat pa lang ng bata, agad itong sumiksik sa tabi ni Regulus. Tila ba gusto nitong silitin ang bawat segundo ng bakasyon na kasama siya nito. Good morning, Dad, Regulus. Masayang bati ni Michael habang nakangiti mula hanggang tenga. Regulus chuckled. Ginulang buhok ng bata. Good morning, Trump. Anong plano natin today? Nag-isip si Michael sandali. Kunwari ay seryoso, tapos biglang umiti. Let's go to the park, and then ice cream after. And maybe you can play basketball with me like before. Napangiti si Regulus at tumango. Sounds like a plan. Habang nasa park sila, tumatakbo si Michael paikot-ikot. Habang si Regulus ay nakaupo sa bench, pinagmamasdan ng bata na para bang gusto niyang i-freeze ang oras. Nang mapagod ang bata, tumakbo ito pabalik at umupo sa tabi niya. You know that, Regulus? Nagsimula si Michael. Medyo mahinang boses pero puno ng sincerity. I have a dream. Ano yun? Tanong ni Regulus habang itinatamang cup ng bata. I dream of having a complete family. Sabi nito habang nakatingin sa malayo. And it doesn't matter if it's with my real dad or with you. Tumango si Michael, parang sinasabi niyang pinag-isipan niya ito ng mabuti. Because I already accept you as my dad, and I understand if Mama is in love with you. Natigilan si Regulus. Sandali siyang natahimik bago siyang umiti. Pilit tinatago ang bigat ng emosyon na naramdaman niya. Michael, thank you. That means more to me than you'll ever know. Ngumiti si Michael at humilig sa kanya. You've always been here for me and my mom. Even when you're far away, I know you're thinking of me. That's enough for me to call you my dad. Marahang niyakap na Regulus ang bata. Pinipigilan ng sarili na maluha. I'll do my best to always be here for you, Trump. No matter what.
At doon, habang kumakain sila ng ice cream pagkatapos, ramdam ni Regulus na hindi lang pala si Sofia ang nagmahal sa kanya ng totoo. Pati si Michael, na wala namang obligasyon na tawagin siyang dad, ay kusang nagbigay ng lugar para sa kanya sa puso nito. Matapos ang ilang buwan ng pag-uusap at pag-aalangan, sinubukan din ni Regulus at Sofia na pumasok sa isang relasyon. Hindi yun naging madali. Maraming iniisip, maraming takot, pero pinili nilang bigyan ng pagkakataon ng isa't isa. Mas lalo rin na lumalim ang bonding nila ni Michael at ama na talaga ang tingin sa kanya. Ngunit hindi maiiwan ang mga pagkakataon na kailangan niyang magpigil ng salos at damdamin. Pag nakikita ni Regulus sina Sofia at Michael at Darius na magkasama, nagkakatuwaan, nagtatawanan, may kurot sa dibdib, ngunit pinapaalala niya sa sarili na may karapatan si Darius na makasamang anak niya. Karapatan iyon na hindi dapat agawin ni inuman. Makalipas ang ilang buwan ng tahimik ngunit masayang relasyon ni Regulus at Sofia, unti-unti nang nasanay si Michael na kasama siya sa araw-araw. Parang isang totoong pamilya ang turing nila sa isa't isa. Kahit may mga pagkakataong mahirap pigilin ang pagsiselos. Kapag nakakasama ni Michael ang ama nito si Darius sa school activities o mga weekend lunch, parang nanatiling tahimik sina Sofia at Regulus. Pinipilit nilang huwag hayaang lamunin sila ng insecurities. Alam ni Regulus na may karapatan si Darius na makabanding ang anak at si Sofia naman ay naniniwala sa kahalagaan ng relasyon ng ama at anak. Pero isang hapon, habang naglalaro sila Michael sa sala, biglang nag-ring ang cellphone ni Sofia. Saglit niyang sinulyapan ang screen at napakunot ang noo. Ano number? Bulong niya. Bago sinagot ang tawag. Miss Jones? Isang malalim at formal na boses ang narinig. Yes, speaking. This is from the Criminal Investigation Bureau. We're informing you that Mr. Darius Hernandez is currently in custody. He's facing multiple charges involving illegal business operations, smuggling, money laundering, and illegal firearms trade. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. What? Are you sure? Yes, Mom. We thought you should be informed, given that you share a child with him. Pagkababa ng tawag, hindi agad nakapagsalita si Sofia. Halata sa mukha nito ang gulat at bigat ng balita. Ano yun? Tanong ni Regulus, bakas ang pag-aalala sa tono. Si Sofia ay napabuntong hininga. It's Darius. He's been arrested. Matapos makulong ni Darius, lumabas ang bagong preba na may kinalaman sa mga kaso na kinakaharap ngayon si Darius, ang pagdukot kay Michael noon. Lumipas ang ilang araw, nagdesisyon si Sofia na dalhin si Michael para makita si Darius sa kulungan. Nandun si Regulus, hindi para makialam, kundi para sumuporta. Sa loob ng visiting area, naka-uniform na orange si Darius, payat at tila mas matanda kaysa huling kita nila. Pagkaupo ni Michael, agad na napaiyak si Darius. Anak, I'm so sorry. I know, I wasn't the best father to you. I made so many mistakes. Tumingin si Michael sa ama. Halatang hirap sa naririnig. Why did you do those things, Dad? You promised me you'd change. Nanginginig ang boses ni Darius. I tried, pero mahina ako. I let greed control me. I wasn't there when you needed me the most. And now, I don't even deserve to be called your father. Nilungan ni Michael si Sofia, tapos si Regulus. Kita sa mga mata ng bata na may bigat sa dibdib niya. Dad, I'm mad at you. But you're still my dad. I just wish you choose us instead of all that. Napagulo si Darius. I know, and I'm sorry. I hope one day you'll forgive me. Hinawakan ni Regulus ang balikat ni Michael bilang suporta. Hindi niya alam kung anong tamang sasabihin, pero alam niyang iyon ang sandaling hindi dapat maagawan ng spotlight ang mag-ama.
Sa huli, lumipas ang oras ng pagbisita at umalis silang tatlo. Tahimik si Michael sa sasakyan pero hinawakan niyang kamay na Regulus. "Thank you for staying." May hina nitong sabi. Nagulat si Regulus pero ngumiti. "Always, kid. I'm not going anywhere." Pagkatapos ng mga kasong isinampa laban kay Darius, mga kasong may kinalaban sa malaking illegal business operations, smuggling, at money laundering, unti-unting bumagsak ang mundo nito. Ilang linggo matapos itong makulong, nagsimula ng kumalat ang balitang marami itong nakaaway na tao sa mundo ng iligal na negosyo. Isang hapon, habang pauwi sina Regulus at Michael mula sa park, tumunog ang cellphone ni Sofia. Nakatanggap ito ng tawag mula sa kulungan. Sa kabilang linya, maririnig ang mahina at garalgal na boses ni Darius. "Sofia, can you bring Michael here? I need to see him." Hindi nagdalawang isip si Sofia. Pagdating nila sa visiting area ng kulungan, nakita nila si Darius na tila ba tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Payat na ito, maputla, at ang dating matapang na mga mata ay puno ng pagsisisi. Pagkaupo nila, tumingin si Darius sa anak. "Michael, I'm sorry." Mahina nitong sabi, halos babasag ang boses. "I wasn't a good father for you. I was too busy chasing money and power. I thought I was doing it for us. But I only ended up ruining everything." Tahimik lang na nakatingin si Michael. Nakapikit ang bibig at mahigpit ang kapit sa kamay ni Regulus. "I don't expect you to forgive me right away. But I hope someday you'll remember me. Not as the man who failed you, but as your father who, despite all my mistakes, loved you in his own flawed way." Naluha si Sofia. Ngunit mas pinili nito hayaang si Michael ang magdesisyon kung anong sasabihin. Sa huli, mahinang bulong lang ang isinagot ng bata. "I miss the old you, Dad, but I have Regulus now." Napayuko si Darius at tumungo. "Then let him take care of you. He's a better man than I ever was." Pagkalipas ng ilang buwan, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Habang nasa kusina si Sofia, nakatanggap ito ng tawag mula sa isang kilala. Pinatay si Darius sa loob ng kulungan matapos salakayin ng mga taong matagal nang may galit dito dahil sa dati nitong mga gawain. Halos mabitaw ni Sofia ang telepono nang malaman ni Michael. Tulala lang ito sa unang mga minuto bago umiyak sa pagkawala ng ama. Umupo si Regulus sa gilid ng kama ni Michael. Hindi niya pinilit magsalita ang bata. Hinayaan lang niya itong sumandal sa kanyang balikat at umiyak. "It's okay to cry, Michael. He was still your father." Mahinang sabi ni Regulus. Hinahaplos ang buhok ng bata. I wish I had more time with him." Hikbi ni Michael. "I know," sagot ni Regulus. "But I promise you, I'll be here for you, always." Unti-unting natutunan ni Michael. Tanggapin ang pagkawala ng ama. Mahirap, masakit, at may mga gabing tahimik itong umiiyak. Ngunit lagi namang nariyan si Regulus, hindi lamang bilang ama-amahan, kundi bilang isang haligi na handang samahan siya sa bawat yugto ng kanyang buhay. Pagkatapos ng libing ni Darius, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay nila. Pero ramdam pa rin ni Regulus ang bigat sa puso ni Michael. Madalas pa rin niya itong makita na nakatingin sa labas ng bintana, parang may hinihintay na hindi na babalik. Isang hapon, habang nasa likod bahay sila, pinapanood ni Regulus si Michael na nagpapalipad ng saranggola. Tahimik lang siya sa gilid. Handang lapitan ng bata kung kinakailangan. "Hey, Michael," tawag niya. Lumapit ng marahan. "Mind if I join?" Ngumiti si Michael at inabot sa kanya ang tali ng saranggola. "Sure, but I'm warning you, Dad. I'm better at this than you." Napatawa si Regulus.
We'll see about that. Habang sabay nilang pinapalipad ang saranggola, biglang nagsalita si Michael. Mababang boses. You know, I used to do this with Dad. He'd run with me until we couldn't breathe from laughing. Tumigil si Regulus at tiningnan siya. I know you miss him. Yeah. Michael bit his lip. Nagpipigil ng luha. But I'm glad you're here. It doesn't feel so empty anymore. Tumingin ito sa kanya, seryosang mga mata. You're not just my mom's boyfriend to me. You're my dad too. Natigilan si Regulus, hindi alam kung paano sasagutin agad. Parang tumigil ang oras. That means a lot to me, Michael. More than you know. Ngumiti si Michael, medyo nahiya. I told Mom once, I don't care if my family is not like everyone else. As long as we're together, it feels whole. It doesn't matter if it's with my real dad or you. I just want us to be a family. Dahan-dahang lumuhod si Regulus para magpantay ang kanilang mga mata. And we are, Michael. I promise you, I'm never going anywhere. Bumagsak na rin ang luha ni Michael, pero nakangiti siya habang niyakap si Regulus. Thank you, Dad. Hindi na rin napigilan ni Regulus ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Ramdam ang tibok ng puso nito laban sa kanya. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya basta bisita sa buhay ng mag-ina. Isa na siyang bahagi ng tahanan na matagal nang hinahanap ni Michael. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, ang masayang bonding, ang masakit na pagkawala ni Darius, at ang unti-unting paghilom ng sugat sa puso ni Michael, dumating din ang araw na kailangan nang bumalik ni Regulus sa kanyang trabaho. Tapos ng bakasyon niya, at muling ipinatawag siya sa headquarters para sa isa na namang malayong assignment. Maaga pa lang, gising na si Sofia at Michael. Tahimik lang si Michael habang nakaupo sa sofa. Hawak ang isang maliit na laruan na ibinigay dito ni Regulus noong unang araw ng bakasyon. Alam niyang paalis na muli ang lalaking tinuturing niyang tunay na ama. Dad? Mahina nitong tawag nang makita nitong lumabas sa Regulus mula sa kwarto, suot ng uniforme. Ngumiti si Regulus at lumapit sa kanya. Hey, chump. Alam ko na ang iniisip mo. Dumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Pangako, babalik at babalik ako. Walang assignment na makakapigil sa akin na bumalik sa inyo. Napakagat labi si Michael, pilit pinipigilan ng luha. I'm going to wait for you, Dad. Kahit gaano katagal, hihintayin kita. Hindi na nakapagpigil si Regulus at niyakap ng mahigpit ang bata. Salamat, anak. Mahal na mahal kita. Love you too, Dad. Mahina pero totoo ang bawat salita ni Michael. Sabay hapit ng yakap na parang ayaw na siyang pakawalan. Mula sa gilid, tahimik lang si Sofia, pinagmamasdan ng dalawa. Nang matapos ang yakap, lumapit si Regulus sa kanya. I guess this is goodbye for now. Aniya habang hinahaplos ang pisngi ni Sofia. Napangiti siya kahit may bakas ng lungkot sa mata. I love you, Regulus. Napangiti rin ang lalaki at tumugon agad. I love you too, Sofia. More than you'll ever know. Nagyakap sila ng mahigpit. Ramdam ang init at tibok ng isa't isa. At bago siya tuluyang lumayo, hinawakan na Regulus ang kamay ni Sofia at bumulong. Pagbalik ko, magpapakasal na tayo. Ayoko maghintay pa ng mas matagal. Gusto ko, buo na tayo bilang pamilya. Hindi na napigilan ni Sofia ang mapangiting may kasamang luha. I'll be here, waiting for you. Bago siya lumabas ng pinto, uling tumingin si Regulus sa kanyang mag-ina, ang babaeng mahal niya, at ang batang itinuring niyang sariling dugo. At sa pagbalik niya sa trabaho, ramdam niyang kakaibang lakas at determinasyon. Hindi na lang siya basta nagtatrabaho para sa tungkulin, kundi para sa pamilyang naghintay sa kanya sa kanyang pagbabalik. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli!
Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.